Sa kalagitnaan ng isang hockey match sa Amerika, umulan ng mahigit 80,000 teddy bears. Bakit kaya at paano nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Falling behind the goal. Puck comes free. 0-0, less than 3 minutes. Pansamantalang naantala ang nag-init na hockey match sa pagitan ng Hershey Bears at Rockford Ice Hogs sa Pennsylvania sa Amerika. Dahil sa pag-ulan ng libu-libong teddy bears. Ito ang tinatawag nilang teddy bear toss. Isang taunang tradisyon at charity bet ng Hershey Bears Hockey Club. Ang siste, sa tuwing nakakapuntos ang kanilang unang goal ang Hershey Bears sa isang teddy bear toss game, agad na hinahagis ng mga fans ang mga dala-dalang teddy bears at iba pang stuffed animals sa ice rink. Ang mga stuffed toy, kukolektahin pagkatapos ng laro para i-donate sa mga bata at pamilyang nangangailangan. Sa taong ito, 81,796 teddy bears at iba pang stuffed animals sa kanilang nakolekta. Pero hindi nito nabasag ang naitalang world record noong nakaraang taon, kung saan mahigit 102,000 teddy bears ang kanilang nalikom. Pero bakit nga ba teddy bears ang tawag natin sa mga laruang ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga original na teddy bear inimbento bilang pagkilala sa isang dating US President, si Theodore Roosevelt. Sa isang bear hunting trip kasi sa Mississippi noong 1902, si Roosevelt lamang ang hindi nakatugis ng oso. Kaya ang kanyang assistant, nagtali ng isang buhay na black bear sa puno para barilin ng presidente. Pero ang Pangulo, tumangging barilin ang walang kalaban-labang oso. Mabilis na kumalat ang balita at marami ang kumanga sa kinuha nito si Roosevelt hanggang nagka-ideya ang isang candy shop owner at asawa nito na gumawa ng isang stuffed bear bilang pagkilala kay Roosevelt. Tinawag nila itong Teddy's Bear. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, sa Japan, isang bluefin tuna ang naibenta sa nakakalulang halaga. Magkano kaya ito naisubasta? Kuya Kim, ano na? Sa auction na ito sa Tokyo, Japan, hindi alahas, artwork o kung anumang mamahaling bagay ang sinusubasta, kundi mga isda at iba pang seafood. Ito ang New Year's auction sa Toyosu Fish Market. Ang dambuhalang bluefin tuna na to na tumitimbang ng 243 kilos, nabenta sa halagang 510 million yen o mahigit 193 million pesos. Ang nagwaging bidder, isang sikat na Tokyo-based sushi chain. Ito na ngayon ang tinuturing na highest price ever paid sa naturang auction. Nabasag nila ang sarili nilang record na 333.6 million yen noong 2019. Sa ngayon, nasa head branch na ng restaurant ang dambuhalang bluefin tuna, kung saan ito hiniwa-hiwa bago pinadala sa iba't ibang branch nila sa buong Japan. Paglilinaw naman nila, milyon-milyon man ang halaga ng nabili nilang tuna. Hindi raw makaka-apekto ito sa presyo ng binibenta nilang mga authentic Japanese food, gaya ng sushi. At alam niyo ba ng sushi ng mga Hapon, meron palang Southeast Asian roots? Kuya Kim, ano na? Ang sushi, isang patok na Japanese dish na gawa sa raw o hilaw na isda. Ang bersyon ng sushi na kilala natin ngayon, tinatawag na nigiri sushi na unang inihain noong 1820s. Alam niyo ba nag-ugat ito sa isang paraan ng pagpreserba ng isda dito sa ating regiyon? Ang nare sushi. Nagmula ito sa Mekong River na dumadaan sa 6 na bansa. Ang China, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia at Vietnam. Dinala ang nare sushi sa Japan noong 8th century. At dito nagsimula ang napakahaba at makulay na kasaysayan ng paborito natin ngayon, ang sushi, uishi. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang sementong sahig ng isang bahay sa Albay kinailangang wasakin. Sa ilalim kasi nito, may sumuksok na makamandag na kobra. Saan kaya hahantong ang pagtugis sa nagtagong ulupong? Sa dinami-dami ng mga naisagawang rescue operation ng snake rescuer mula sa Albay na si Mark John, isa raw to sa pinakamahirap. Ang sinusubukan daw kasi ng takping na ahas na isa pa man ding makamandag na Philippine Cobra. Sumuksok sa mga butas ng sahig ng isang bahay. Kayang pumatay sa loob ng 30 minutes lang. Para daw makuha ito, kinakailangan na raw nilang wasakin ang sahig ng bahay. Humingi po kami ng consent sa may-ari kasi yung lungga po ng cobra is nakasiksik po dun mismo sa ilalim po ng kanilang bahay. So pumayag naman po sila.
Dahan-dahan daw nila tinibag ang sahig. Hanggang sa Ano? Uy, ay favorite pag-iwaga. Tarigon. Laki! Isus yan ang cobra. nasilayan na nila ang nagtatagong kobra. Yung Philippine Cobra po is kasing laki na rin po ng braso ng bata. Para mapalabas ito, sinubukan itong sungkitin ni Mark John. So gumagamit po kami ng mga snake tongs, snake clips, tsaka snake hook. Importante rin po yung pagbuboots natin para in case po matuklaw tayo ay sa boots po muna tatama yung kanilang kagat. Ang ahas tinangkapang tumakas. Hanggang sa tuluyan na itong nahuli ni Mark John. Ang kobra, dinala nila sa gilid ng kalsada at doon sinuri. Kapag po kasi may sugat yung cobra or matamlay, dinadala po namin ito sa rescue center para mabigyan po ng lunas ng ating mga veterinarian. Minsan naman po ay tina-turn over po natin ito sa DENR para mas alam po nila kung saan po i-release. At dahil fit o nasa maayos na kondisyon naman daw ang kobra, ilagay na muna ito ni Mark John sa sako bago ito ni-release o binalik sa natural nitong tahanan. Agad po natin itong dinala sa kanilang natural habitat para po maibalik dun po sa kanilang tahanan. Paalala naman ng mga eksperto, huwag daw magtataka kung mapapadalas ang paglabas ng mga kobra. Breeding season daw kasi ng mga ito ngayon. Usually, breeding season nila nagsa-start from January to April kasi mas stable ang condition para mag-mate sila, hindi pa bago-bago yung weather. Expect natin na marami talagang maghahanap ng makakain at maghahanap din ng mga partners nila since yung mga females nagkakalat din yan ng pheromones sa paligid. And hindi lang isang male yung na-attract. Pwedeng maraming males ang sumunod. Kaya nagkakaroon tayo ng increased na sightings. Kaya minsan bumababa sila sa bundok, nakikita natin sila sa mga daan, minsan malapit sa ating mga bahay. Pero kung sakaling may makaengkwentro tayong makamandag na kobra sa ating lugar, ano ba ang dapat gawin? Sakali mang may makita o makasalubong tayong kobra, pareho nito, huwag magpanik at huwag na huwag tong lalapitan. Huwag din nating tangkain na saktan o patayin ng mga ito. Paglabag kasi ito sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa halip, bigyan natin sila ng safe space para sila makaalis. O di kaya i-report agad ang sighting sa kinaukulan gaya ng DNR na siyang mas maalam sa kung ano ang dapat gawin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para muling ipakita ang kanilang masidhing pananampalataya at debosyon, libu-libong deboto ang nasa Maynila ngayon para sa taunang pista ng Poong Jesus Nazareno. Pero itong isang nakilala namin mula Cavite, nakikiisa sa pamamagitan ng pagpinta. Sa araw na to, muling napuno ang mga kalsada ng Maynila ng libu-libong mga deboto para ipagdiwang ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Isa sa mga deboto ang pamilya ni Nathaniel mula General Trias, Cavite. Bata pa lamang po ako ay dinadala na ako ng aking mga magulang sa Quiapo Church at doon po nasaksihan ko yung taunang traslasyon. Habang lumalaki po ako at ngayon po ay isang ganap po akong santero o kamarero na nangangalaga ng mga poon, mas lalo pong napalapit yung debosyon ko sa Poong Nazareno. Pero iba raw ang paraan ng pagpapakita niya ng pananampalataya sa poon. Hindi man daw siya nakasali sa prosesyon. Dinadaan niya ito sa pagpipinta ng mga imahe ng traslasyon. Naisipan ko pong ipinta yung sinang traslasyon panahon ng pandemic noong nakansela yung taunang traslasyon. In my own little way, maraming natuwa at maraming nabuhayan ng loob na kahit man lang sa pintang larawan nakita nila yung scene ng traslasyon. Nitong nakaraang taon naman, gumawa si Nathaniel ng mas malaking obra na pinamagatan niyang Agos ng Pananampalataya. Kaya ko siya pinangalan ng Agos ng Pananampalataya dahil gusto kong ipakita yung dagat ng tao at libo-libong, actually milyon-milyong taong dumarig sa tuwing traslasyon. Nakasuot po sila ng maroon at dilaw, sumisimbolo sa kulay ng Nazareno. Isang way po ito ng pagpapakita ko ng aking devotion. Then at the same time, naniniwala ako na through time, ang art po ay lagi po nating
masasaksihan. So it will always remind us of the events na tulad ng ganito. There is such thing as vibration. Hindi tayo puro material. Meron tayong vibration sa katawan na nakukuha mo ang communication mo, lalo't higit, meron kang medium. May ibang dating lalo kung ikaw yung nananampalataya. Kaya ito, kung tatanungin natin ano ba simulain, pananampalataya. Pananampalataya at pagbibigay ng pag-asa sa lahat ng pagdurusa sa buhay. Yan ang simulain yan. Hanggang sa ngayon, tutuloy. Pero alam niyo ba kung kailan at paano nagsimula ang debosyon ng napakaraming Pilipino sa poong Jesus Nazareno? Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na pinaniniwala ang mapaghimala ay dumating sa Maynila dala ng mga paring Recoleto mula Mexico 1606. May paniniwala na kaya raw itim ang imahe na ito ni Jesus dahil na-damage daw ito ng ang galyon na nagdala rito sa Pilipinas ay nasunog. Pero ayon sa isang eksperto, naging itim ang imahen dahil gawa raw ito sa isang dark-colored na kahoy na kung tawagin ay meskite. Mula noon, naging tradisyon na ng maraming Katoliko ang dumalo sa taunang traslasyon. Ang mga pinakamatagal na prosesyon na umabot na mahigit 22 hours nangyari noong taong 2012, 2017 at 2018. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pumaldo ang isang uwak sa President Rojas Capiz. Ang jackpot niyang nakuha, hindi prey, kundi pera. Bakit kaya niya ito ginawa? Kuya Kim, ano na? May kasabihan, the early bird catches the worm. Pero ang uwak na ito sa President Rojas Capiz, hindi uod ang nahuli, kundi pera. Paldo! Ang perang papel na kanyang natangay, dinala nito sa taas ng bubong. Tinukato-ka niya ito, at nang ito'y nilipad at nahulog, tila tinakpan niya pa para hindi ito liparin. Ang uwak sa video, alaga ng alkalde ng President Rojas. At ang perang tinangay daw nito, na nasa 3,000 pesos ang kabuang halaga, pabonus sana niya sa kanyang mga empleyado. Nang makita naman daw ng uwak na may mga batang nagsasaya, hinulog niya ang ilang piraso ng pera. Tumulong na rin ang mga residente para mabawi ang natitirang pera. Pero bakit kaya ito ginawa ng uwak? Kuya Kim, ano na? Ang mga uwak, nakaugalian na manguha ng gamit. Isa kasi sila sa pinakamatalinong ibon. Hilig nilang magsiyasat sa mga bagong bagay sa paligid. Ang iba namang uwak na gumagamit ng mga bagay bilang laruan. O minsan ay panghukay, pantukod o pangbukas ng pagkain. Ugali rin nilang mag-ipon o magtago ng mga bagay sa iba't ibang lugar kahit hindi pagkain. Bahagi ito ng kanilang survival instinct. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.